Magandang araw sa lahat at welcome sa isang video patungkol sa Filipino, wikang Filipino. At ang topic natin ngayon ay exciting kasi pag-uusapan natin ang paggamit ng ating pambansang wika sa mga transactions sa internet. So exciting yung ating topic ngayon. Hindi lang transaction sa internet, kundi ang paggamit mismo ng wika natin sa internet. Kaya naman, ang ating topic sa araw na ito, title ng ating topic sa araw na ito ay ang wikang Filipino sa internet. At of course, maraming mga pag-aaral na dyan ang naganap, ang ginawa. Ngunit special mention ang pag-aaral ng ginawa sa UP ni Ginoong Gerard Concepcion. No? Isa siyang profesor sa ating wikang pambansa. No? Ayan, at ang kanyang article ay nakalimbag sa Hasaan, isang e-journal sa wikang Filipino ng Universidad ng Santo Tomas. Magandang araw sa lahat at welcome muli sa ating video patungkol sa wikang Filipino at sa araw na ito ay ating susuriin ang gamit ng ating pambansang wika sa internet. Okay? Yan. Matatandaan ang mga bagong usong salita ng ating mga kabataan at ilan dito ay nasa inyong screen. Sa amin sa Akadim, halimbawa, uso sa amin ang salitang webinar na ang ibig sabihin ay ang pagtitipon o pangyayaring isinasagawa ng virtual at eksklusibong nilalahukan ng mga online audience. Noong nakalipas na mga taon ay hindi uso ang webinar, lalo na sa panahon ng aking kabataan. Batang 90s ako eh. At sa 2000 naman, hindi pinaniniwalaan ang kanyang pagiging epektibo bilang isang gawain. Kaya naman, wala masyadong naniniwala sa webinar, although may mga ginagawang webinar. Yun nga lang, parang maganda pa din yung face-to-face o harapan ng mga pagtitipon, mga trainings na harapan. Yun pa din ang ini-encourage nung mga 2000s. No? Pero nung matapos ang pandemic o nung nagkaroon mismo ng pandemic, walang magawa ang mga tao, they have to stay home, kaya nauso yung webinars. At simula nun ay tanggap na siya. Nauso din yung mga online class gaya ng mga ginagawa natin, synchronous man ito o asynchronous. Kaya usong-uso yung salitang webinar na sa taong 2020, isa siya sa 10 na pinakaginagamit na salita ng taon. Lobat, uso rin yan. No? Ang ibig sabihin ay ang baterya ng cellphone mo o natin ay naghihingalo at kailangan ng i-charge. No? Kulang na siya ng battery. Pero ginagamit din siya na tumutukoy sa isang taong napagod. No? Lobat na ako. So, gawang-gawa talaga, usong-uso talaga siya bilang isang salita. At ginagamit nyo yan, syempre. Lobat, no? Ayan, minsan sa dulo ng araw kapag madami tayong klase, madaming lectures, nalulobat tayo. O maraming activities, ganon, nalulobat tayo. Ginagamit natin yung salitang lobat. Galing yan sa low battery sa English, no? At Pilipino na siya ngayon. No? Online class, no? Lagi ako tinatanong ng mga bata, Sir, may online class po ba tayo ngayon? No? At sabi ko, magvi-video lang muna tayo kasi ang dami-daming mga gawain, submission ng mga grades, ganun. So, online class. Ang salitang yan ay usong-uso.
hindi ginagamit yan sa aming panahon. No? Ang aming mga klase ay harapan lagi. No? Pero ngayon, hybrid na. No? May mga klase na kalahati online, no? Enriched virtual mode, kalahati harapan o face-to-face. No? So online class, isa din yan sa mga pinakabagong salita. Kayo, ano ang bagong salitang uso ngayon? Sige nga, sabihin nyo nga kung ano ang bagong uso ngayon na mga salita, no? Ayan, i-type nyo sa comments, no? Sa video na ito. Yung ginagamit nyo lagi, no? Parang favorite nyong gamitin, no? Ayan. So, sa wika sa internet, kapag sinusuri natin ang Filipino bilang isang wika, no? May mga aspekto tayong tinitingnan, no? At nagiging lens natin, yung perspective natin, no? Susuriin natin ang paggamit ng wikang Filipino sa mga aspeto tulad ng komunikatibong aspekto, yung pakikipagtalastasan, aspektong pakikipagtalastasan natin online, no? So, wika, tulad ng wikang Filipino, ang gamit ng mga individual upang mag-usap at magkaunawaan sa aspektong komunikatibo yan, no? Sa domain ng communicative, sa domain ng komunikasyon, no? Gumagamit tayo ng wika, no? Bagamat mayroon ng komunikasyon na telepatiko, no? Hindi gumagamit ng salita, isipan lang, hindi yan natin ginagawa, no? Maraming nagkakamali ng interpretasyon, no? Sa mga kung kilos lang ang pagbabasihan. Tayong mga tao at mga Pilipino talagang kailangan i-express natin, kailangan isalita natin, no? Ang ating mga gustong iparating sa ating mga audience o tagapakinig. Kailangan 'yun kasi klaro. Hindi tayo pwedeng nagbabasa lang ng mga kilos. Although paminsan-minsan ginagawa natin 'yan. Pero maganda na yung maliwanag at klaro at nagkaunawaan tayo. So wika ang ginagamit natin. Ang paggamit ng wikang Filipino ay nagdudulot ng bilis, ng gaan, at ng dali ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga pag-uusap ng mga Pilipino. Lalo na sa internet. Kaya kung nagkaklase ako, ang una-una kong tinatanong, meron bang foreigner dito sa klase na hindi marunong makapagsalita ng Filipino? Kasi yung aking mga klase, lalo na sa pag-aaral sa buhay at mga gawa ni Rizal, at ang mga babasahin sa kasaysayan ng Pilipinas, readings in Philippine history, minsan ay sa English ko siya dinideliver. Gawa ngang may foreigner o kaya'y mayroong graduate ng international school sa klase. No? Kaya una kong tinatanong yan, kung walang graduate sa international school sa klase, o kaya'y walang foreigner, or walang hindi nakakaintindi ng pambansang wika natin, ginagamit ko yung Filipino sa klase talaga. No? Hindi lang siya dahil advocacy ko siya, kundi nandoon yung mga nababanggit na bilis, gaan at dali ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Mas mabilis kong ma-express, may bahagi, mas mabilis kong may paliwanag, at sa panig naman ng mga mag-aaral ay mas mabilis nila itong maunawaan. Mainam na gamitin sa mga paksang may kinalaman sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Nabanggit ko kanina, kapag ang pinag-uusapan ay mga babasahin sa kasaysayan ng Pilipinas, buhay at gawa ni Rizal, mga paksa tungkol sa ating sariling kultura, pamahiin, hiraya, mga panaginip, mga plano, ating pamahalaan, ating
ating pamayanan, ating pamilya, ating mga kaugalian, mainam na Pilipino ang gagamitin kasi captured ng mga salitang Pilipino ang mga kaugaliang yan, ang mga paksang yan, ang mga topic na yan. Pag sinabi mo ang salitang Filipino, downloaded na lahat ng mga related topics dyan. No? Pag sinabi mo, halimbawa, Pasko, downloaded na lahat yan. Christmas carols, pagkain, shopping, Belen, chorals, Christmas chorus, party, Paskong Pinoy. Ay, alam mo na kaagad yan. Downloaded lahat sa konseptong yan. So, mas mainam gamitin ang Filipino kapag paksang Pilipino at Pilipinas ang pinag-uusapan. Mamaya, palawigin natin yan dahil i-share natin yung research ni Professor Gerard Concepcion ng UP Diliman. Komportable at sa pakikipag-usap at pagkakaunawaan ang mga Pilipino na nag-uusap sa internet. Kapag nag-chat-chat, medyo komportable, no? At saka nagsisilbi itong pagkakakilanlan, lalo na ng mga impormasyon ng nagpapakilala kung sino at ano ang mga Pilipino. Sa research na ito actually, na binanggit ko, no? Medyo pag nag-English ka, parang awkward, no? Lalo na kung Pilipino naman yung kausap mo, kahit nasa abroad siya, no? Awkward. No? Kung may mag-i-English man tayo, tapos magpapasikatan ng, twang, kinakantsawan natin o dahil nagpapatawa tayo during the chat, no? Pero more or less kapag Pilipino talaga yung kamustahan natin. Lalo na kapag kapamilya, no? Komportable sa pakikipag-usap at pagkakaunawaan. No? And then identity din ito, no? Nagsisilbi itong pagkakakilanlan. Sa sinabi ko kanina, mayroon tayong parlance o mga salitang Pilipino lang yung may alam, no? Identity natin, may mga joke, no? Patawa na Filipino lang ang may humor doon, sila lang ang natatawa doon. Pag translate mo na sa English, wala na, no? So pagkakakilanlan talaga natin ang ating wika, no? Pag translate mo sa English, lost na yung humor, wala na yung nakakatawang part, no? Kaya yan ang wikang Pilipino sa komunikatibong aspekto, no? Aktibong ginagamit ng mga Pilipino ang wikang Filipino sa internet sa usapin ng komunikasyon. Ngunit hindi ito ginagamit sa mas malawak na audience, no? Kung marami na, tapos chances are mayroon ng foreigners, no? Nag-i-English na tayo. Ako nga no? Dahil nare-realize ko na may mga estudyanteng nananahimik lang, hindi na pala naintindihan yung mga sinasabi ko, mas mabuti pang mag-English para safe, no? Pero aktibong ginagamit ang wikang Filipino, pero kapag maramihan na, malawakan na, hindi mo nakilala yung mga nakikinig kasi marami, English na ang ginagamit ng mga Filipino. No? Pero aktibo pa rin natin. No? Ako, Filipino talagang ginagamit ko. Tapos, kung mayroon lang mga emphasis, no, ginagamitan ko minsan ng quotation sa English para lang may ma-emphasize. No? Pero, majority sa sinasabi ko ay Filipino. English ang halos lahat ng mga nilalaman ng website. Yun naman, sa komunikatibong aspekto na sa internet, no? English ang halos lahat ng mga nilalaman ng website o web content at transaction sa internet. Alam natin yan, pag nag-fill out tayo ng mga forms sa internet, mag-download tayo ng mga apps sa internet, mga instruction dun, no?
talagang Ingles, no? Bulk yan, no? Yan yung talagang pangmaramihan, no? Ingles talaga, no? At walang prestige, no? Sabi nga nila, bilang wika ng matatalino at mayayaman sa internet ang Filipino. Parang wika ng mga pangmasa, wika ng palengke, ganun. Kaya minsan nag-i-English, lalo na kung foreigner yung kausap kasi walang prestige. Yun ang mga conceptual, mga biases, no? Mga ideas. No? Pero umattend ako ng seminar, minsan international yan, nahirapan akong umintindi sa mga sinasabi ng mga foreigners. No? Mga Indians halimbawa, nag-English sila pero wala akong naintindihan. No? At mga Singaporeans minsan, nag-English sila, wala akong naiintindihan. No? Iba pa rin yung Filipino pag nag-English tayo. No? Iba ang ating wika. No? Yung mga Thailand people, pag nag-i-English sila, parang mayroong something sa dila nila. Parang namimilipit yung kanilang mga dila. No? Kaya, iba pa rin tayo, Filipino. No? Mapa-English man o mapa-Filipino man, iba yung ating pagsasalita. Maliwanag, no? Klaro, no? At hindi natin kinakain ang ating mga salita. No? Maging English man ito o iba pang salita o wika. Napapansin nyo rin ba na ang mga Filipino mabilis matuto ng wikang banyaga o foreign language? Napapansin nyo rin ba yun? May mga Filipino na kung sila ay nagtatrabaho sa Espanya ay marunong silang Spanish. Kung sila nagtatrabaho sa ibang bansa sa Europe ay marunong silang magsalita. For example, sa Italy sila, marunong silang mag-Italiano. No? Minsan, ilang taon lang, hindi man nagtatagal, marunong na kaagad sila. No? Ayan, so Filipino, mabilis tayong matuto sa wikang banyaga. At dahil siguro yan sa ating kasaysayan. Matagal tayong nasakop ng mga banyaga, nakuha natin yung kadensya o yung kanilang tunog ng kanilang wika, na-adapt natin at hindi iba sa atin yung mga English words, hindi iba sa ating pandinig at sa ating panlasa. Yung mga Spanish and European words ay hindi iba na sa atin. No? Minsan ginagamit nga natin talaga bilang bahagi sa ating pambansang wika. No? Kaya hindi supposedly walang prestige ang ating wika. No? Ano lang to? Bias lang ito ng mga kabataan. No? Kasi uso ngayon yung English talaga. No? Englishan. Pero pagdating sa prestige, ang Filipino ay kasing romantiko ng French at Italian. No? Kasing komplikado, no? ng French. No? At kasing advanced ng English, no? Nag-i-evolve kasi yung wika natin, no? At kasing sarap, no? ng iba pang mga pambansang wika, no? Okay. At nakakamiss, no? Kung nasa abroad kang matagal, namimiss mong makipag-usap sa iyong kababayan, no? Kakamiss ang ating wikang kinagisnan. Sa informatibong bahagi naman, kanina komunikatibo yung pakikipagtalastasan, pakikipagpalitan ng kuro-kuro ideya, no? Pakikipag-chat, komunikatibo yan, communication. No? Pagpapalitan ng idea, opinion, at mga informasyon. Ito naman informatibo kapag nagre-research ka lang, nagsasaliksik ka lang sa internet para makakalap ng mga impormasyon, informatibong aspekto yan sa internet. Pwedeng suriin natin ang gamit ng wikang Filipino sa informatibong aspekto. No?
Wika ang gamit ng mga individual upang intindihin ang mga impormasyon na makukuha sa internet. Mas marami pang mga pagkakataon na wikang Ingles sa halip na Filipino ang pinipili at ginagamit ng mga Pilipino sa mga pagkakataong hinihingi ng kanilang kausap, paksa at layunin. Pag nag-type ka ng keywords, search words, keywords para mag-research, chances are, English yung tinatype natin. No? At mas malaking pagkakataon o malaking chance na English din yung mga inihahain sa atin na mga saliksik sa internet. No? Mas pinipili talaga kasi una, ito'y international na wika. No? Kaya ang suggestion ko noon nung in-interview ako ng Komisyon ng Wikang Filipino sa Ulirang Guro, sabi ko gawing international ang Filipino. Gumawa ng kampanya para gawing international ang wikang Filipino. At hindi mahirap yan. Gawa nga ang Pilipino ay nasa iba't ibang sulok ng daigdig. Gawing international ang ating wika. Ikampanya yan, no, pondohan yan, no? At nang dumadami ang website sa mundo na may Filipino bilang wika. No? Gawing kampanya yan para ang Filipino ay magkakaroon ng mas malawakang international presence na tinatawag. Yan ang aking sinagot. No? Ano pa, sa dami daw ang tanong sa akin sa dami ng mga proyekto, programa ng Komisyon ng Wikang Filipino, ano pa ang mai-suggest mo? No? Ang sabi ko, gawing international o no, pangibayong bansa, pangibayong dagat ang ating wikang Filipino, no? At nang ito'y magkakaroon ng mas matibay, mas matindi, no, mas malakas na international presence, no. Yun ang naging suggestion ko, no. Ang galing ko. Joke lang. Okay. Mas maraming pagkakataon nabanggit na indeed English yung ginagamit. Pero hamon ko yan sa inyo, no? Lalo na ngayon, hindi naman tinanggal, na-confirma na ng Supreme Court na okay lang na alisin ang wikang Filipino sa tertiary or sa college kasi nandun na siya sa high school. No, yung mga competencies na kakailanganin na ibinibigay sa atin ng wikang Filipino sa college ay nakukuha na sa high school at duplication lamang yung sa college. So kinumpirma na ng Korte Suprema na okay lang na matanggal na ang Filipino sa college, no? Kaya tsahamon ko sa inyo, no? Gamitin natin yung wikang Filipino at kung meron tayong mga posts, no, mga paskil na tinatawag maging sa Facebook man yan o sa blogs, gamitin natin ang wikang Filipino para makatulong tayo sa pag-i-internationalize ng wikang Filipino. Sa BTEC, no, lagi ng ganyan, no? Nagpapalit na tayo ng mga pangalan, no? Yung halimbawa, Office of the Accountant, no? Tanggapan ng taga-tuos, ganun na. No? Office of the Dean, tanggapan ng dekano. No? Ini-emphasize na natin ang wikang Filipino, no? Okay. Sa pagpapatuloy ng pagsusuri ng wikang Filipino sa informatibong aspekto sa internet, no? Ito yung katotohanan, hindi Filipino ang wikang ginagamit sa bulto ng impormasyon sa internet. Yan ay ang isang katotohanan at yan ay tanggap na natin. No?
sa lahat halos ng mga transaksyon o impormasyon na mamaya na yung transaksyon. Sa lahat halos ng mga impormasyon na makikita sa internet at maaari nating ida-download bilang bahagi ng ating pananaliksik ay nakasulat sa Ingles, no? At sa iba pang wika. Sa transactional naman, halimbawa, may bibilhin ka sa Lazada o kaya magbabangko ka, no, internet banking, no, o kaya bibili ka ng ticket sa Cebu Pacific, no, sa wikang transactional. So ano ang wikang ginagamit para magawa mo itong mga transactions sa internet, no? So ito naman ang pangatlo, no? Pagsusuri ng wika sa transactional na aspekto sa internet. So tatlo na: komunikatibo, no? Transactional, at saka yung isa, informatibo, no? So sa aspekto naman ng transactional, wika ang gamit ng mga mismong individual sa pagtanggap at pagbibigay ng utos hinggil sa kanilang paggalugat sa mga pasikot-sikot na espasyo sa internet. Ayan, paggalugat, explore. Pag nag-navigate ka ng internet, no, English ang ginagamit, wika. No? Kaya nasanay na ang mga Pilipino na nasa wikang Ingles ang karaniwang transaksyon sa iba't ibang mga aktibidad sa internet. Kahit yung sa pagbabangko lang, no, pag nag-withdraw tayo ng internet, may choices dun eh. No, English ba o Filipino? No? Tapos pinipindot natin yung English. No? Kasi parang nasanay na tayo na transaksyon ay laging naka-English, no? At lalo na yung mga kabataan ngayon, kapag sila ay nagalugad sa internet, no? Navigate ng navigate, click ng click, no? Sa mga pasikot-sikot ng internet, yun English lahat. Minsan hindi man natin naintindihan. Ako, yung pag kinalikot ko yung aking cellphone, English yung mga nandun, no? Hindi ko, minsan trial and error. Ito pala to. Ito pala ibig sabihin niya, no? Trial and error. Pero English ang gamit. Nasanay tayo sa English. Ano kaya kung naging Filipino yun? No? Minsan kasi formal ang Pilipinong ginagamit nila eh, na nakakalito tuloy, no? Hindi masyadong angkop, no? Masyadong formal. So ano mga natuklasan ni Professor Concepcion, Gerard Concepcion, sa kanyang research? Kasi nag-interview siya ng mga kabataan sa mall, no? Nag-interview siya ng kabataan sa mall, tapos pinublish niya sa hasaan, no, ang kanyang findings. No, itong si Ginoong Gerard Concepcion ng UP Diliman. Nag-interview siya saan ba siya nag-interview? No, sa mga malls, no? At marami siyang na-interview, may mga bata, may mga matatanda rin, okay. So, may mga doctorate pa nga yung iba sa mga na-interview niya, no? At anong kanyang mga natuklasan? Ayan, no? At ayon sa kanya, panimulang pagsasaliksik pa lang naman ito. Ibig sabihin, meron pa siyang gagawin pang mas malalim na pagre-research, no? Ayan. So, anong kanyang mga natuklasan? Tingnan natin yung iba, no? Natuklasan niya halimbawa na depende sa salik o factor, no? Kung sino yung kausap mo sa internet, depende, no?
So, wikang Filipino, una niyang natuklasan, wikang Filipino sa pakikipag-usap sa pagitan ng mga Pilipino. Kapag kausap ay Pilipino rin, kung Filipino ang ginagamit, no? Gaya ng sinabi ko, maraming sumagot na mabilis maintindihan, madaling gamitin. Sa survey niya ito, no, mas sanay, no, dahil unang wika, at upang hindi mapahiya kung sakaling magkamali. No? Pilipino lang kasi. Pag nag-English ka, no, napapahiya tayo kapag nagkamali. No? Pero sa Filipino, parang hindi ka madali nating maipasikot ang kwentuhan. Pangalawang natuklasan, wikang English ang ginagamit sa mga banyagang kausap. No? Yan yung mga factor ng kausap, salik na kausap sa internet. Pakikipag-usap sa mga international na chatroom at forum, pagpapaskil ng mga posts sa Facebook at pagbebenta sa eBay at pagbibili na rin ng mga gamit. English ang ginagamit ng mga Filipino unless nalaman nila na ang kausap nila, katransaksyon nila ay Filipino rin. So these are pragmatic, practical na mga findings, pero it resonates with us. Obvious siya na mag-resonate sa atin. Ayan. Kung paksa naman ang factor, no? Yung salik sa paksa, no? Number 1 na natuklasan, wikang Filipino sa mga may kaugnayan sa mga Filipino at sa Pilipinas. Pag ang nire-research ay patungkol sa history natin, no? Ginagamit natin karamihan ang Filipino, wikang Filipino. Pag kiniin, no, tinype natin yung mga keywords, minsan Tagalog yung tinatype natin. No? Kasi wika bilang tuwirang pagpapakilala kung sino ang mga Pilipino sa kalawakan ng internet. No? Ayan. So, kapag ang topics na nire-research, no, salik na paksa, mga paksa ang nire-research ay patungkol sa kasaysayan, kultura, pangyayari sa Pilipinas, normally, Filipino ang ginamit na wika. Pangalawa, wikang English naman ang sa formal na paksa. For example, COVID-19, na paksa, topics on COVID-19, o topics o paksa on Taiwan and China, Russia and Ukraine, Gaza, Israel, earthquake, no? Earthquake sa Taiwan. Karamihan doon English kasi English ang news na hinahanap, no? Okay, lalong angkop na gamitin ang wikang English sa mga formal na paksa ng usapan. Pero kung kamustahan, ayan. Syempre, Pilipino ang ginagamit natin doon. Sa mga layunin naman, no, kung ano ang layunin, no, sa paggamit ng internet, no, salik na layunin, factors ng layunin. Wikang Ingles ang ginagamit bilang wika ng prestige, no? Ginagamit nila ang wikang Ingles kung nais nilang magmukhang matalino o mayaman sa kanilang kausap. Oh, very shallow pala ito, no? Pero wikang English kapag nagpapa-impress, no? Wikang English sa iba't ibang mga transactions sa internet, no? Ito'y malungkot kasi kawalan ng presensya ng wikang Filipino sa iba't ibang mga website na kung saan sila gumagawa ng iba't ibang transactions. Yun. Dahil nga naman walang website na gumagamit ng wikang Filipino sa kanilang transactions. So, sa factors na layunin, karamihan English talaga yun. So, ginagamit ba ang Filipino sa internet? Yes.
No? Oo, ginagamit. Pero may mga espesipikong larangan, espesipikong paksa, no? At espesipikong transaksyon ang ginagamitan nito. No? Other than that, ang bulto ay English. No? So, pagpatuloy natin yung pag-discuss sa pag-aaral ni Professor Gerard Concepcion, no? Panunuri sa paggamit ng wikang Filipino sa internet. No? Una, tunay na hindi lamang ito wikang ginagamit ng mga Pilipino sa internet. Ang Pilipino ay multilingual. No? Sabi nga ni Sonia Saide, no? Kung ikaw ay Chinoy, no? Pilipinong in-check, Chinoy, na nakatira sa Cebu, no? Doon negosyante yung magulang mo sa Cebu, doon ka nag-aaral, so meron ka lang Chinese, no? Depende kung saan ka sa China, Mandarin, Hokkien, kung ano pa. Meron ka lang Chinese na wika. Nasa Cebu ka, meron kang Cebuano na wika. Tapos, nag-aaral ka, may Filipino na requirement. No? At sa mass media, tulad ng pinapanood mong mga entertainment, no? Sa GMA, sa ABS-CBN, Filipino yung gamit. No? Hanggang sa marunong ka na rin. Plus, English. Kasi marunong talaga ang mga Filipino, exposed talaga sa English. So, ang Filipino ay may 4 na wika. No? Tunay na hindi lamang wikang Filipino ang ginagamit ng mga Pilipino sa internet. Marami tayong ginagamit. Ayan. Sabi ko nga, ang isang Filipino ay may 3 at marami pa na wikang ginagamit. Ako ba? Ano ba sa akin? Ako kasi mahilig ako sa Italian music, Italian songs. So Italian pagka nag-search ako sa internet, no? Kayo baka mahilig kayo sa anime o kaya sa Korean pop, no? Kaya iba yung wikang tinatype natin doon. Tapos pag nagtuturo ako ng Filipino, tulad ngayon, naghahanap ako ng mga resources online. Tagalog yung ginagamit. Filipino ginagamit ko. Nakabase sa Tagalog kasi Filipino. And then, English, karamihan. Kasi yun yung pagka bumili ka ng ticket sa Cebu Pacific o kaya nag-fill out ka ng mga forms na kailanganin, mga English yung ginagamit dun. Transaction, English talaga no? Ayan. So, hindi lamang Filipino yung ginagamit. Pero, ginagamit natin ang Filipino. Kulang nga lang ng presence. No? Internet presence. No? Hindi natin nakampanya. Ayon kay Professor Gerard, yung China ay nagkampanya ng kanilang wika sa internet. No? Para magamit ng mga web developers ang kanilang wika. No? Ganon din sana ang Filipino, no? Lalo na kung Filipino website, no? O kaya kumpanya, website, Filipino company website, dapat ikampanya natin na may Filipino version ng kanilang website. Hindi ito ang wikang ginagamit sa bulto ng impormasyon sa internet. Nabanggit natin kanina, hindi Filipino ang bulk ng impormasyon sa internet. Ideological ang pagpapahalaga sa wikang Filipino at sa wikang Ingles. No? Yung sinasabi natin kanina na kapag sosyalan, English. Papa-impress, English. Kapag kwentuhan, maritesan, Filipino. Ayan. Nasanay na ang mga Filipino na nasa wikang Ingles ang karaniwang transaksyon sa iba't ibang aktibidad sa internet. At mas sanay pa ang ilang Pilipino sa paggamit ng wikang Ingles. Very sad reality, no? Ayan.
mas sanay pa ang ilang mga Pilipino, actually marami, sa paggamit ng wikang Ingles kaysa sa Filipino. Meron pa nga mga pamilya no, na pinapalaki nila yung mga anak nila na English speaking. Tapos di talaga marunong yung bata ng Filipino. Pero Filipino ang mga magulang, Filipino yung mga kausap niya, lumaki sa Pilipinas, nag-aral sa Pilipinas, no? Pero hindi talaga marunong mag-English, mag-Filipino kasi kinakausap ng English ng mga magulang. Siguro impressive yun, magaling. Pero sa pangmatagalan at sa pag-aaral sa Philippines, no, pagdating niya ng college, gano'n, mahirapan siyang makisalamuha sa kanyang mga kababayan. No? Lalo na yung mga kababayan niyang hindi naman sanay mag-English. No? Ma-awkward. So ito yung ating mga sanggunian. No? Ang artikulo pala ni Professor Gerard Concepcion ng UP ay hinggil sa paggamit ng wikang Filipino sa internet. Ilang panimulang tala para sa pangangasiwang pangwika. So yung part ng pangangasiwang pangwika, hindi na natin i-discuss kasi yun yung result ng kanyang study na magagamit ng mga policymakers para sa pagpapalaganap ng wikang Filipino. Magagamit ng mga policy proposals and suggestions. At naging sanggunian din natin si Fahilan Waynilin at Rachel Joy Rodriguez ang sawikaan at ang pagbabanyuhay ng wikang Filipino, ilang tala ukol sa ugnayan ng wika at kulturang popular sa kasalukuyan. Yung mga diniscuss dito yung mga salita ng taon, no? Tulad ng mga lobat, at iba pang mga salita. No? Ayan. So, ano mga aha moments natin no, dito sa pag-aaral na ito, mga pag-aaral na ito, no? At tunay nga naman na bilang Pilipino, ginagamit talaga natin ang salitang Filipino sa paggagalugan, no, sa internet, sa pagsasaliksik sa internet. No? At kaya nga lang, at nakakatuwa din na ginagamit din natin ang iba pang wika. Depende sa ating transactions, depende sa ating pakay, no? At ginagawa sa internet. No? Ayan. At sa mga formal na mga usapan, English yung ginagamit natin. Pero nakakatuwa yung findings na sa mga topic patungkol sa Pilipino at sa kulturang Pilipino at sa Pilipinas ay Filipino ang ginagamit natin. No? Maganda rin pangitain. Maganda din yung idea na kapag kausap natin ang Filipino, kahit saan man siya sa mundo, no, nagfi-Filipino tayo. Dahil mas magaan, mas komportable, at di tayo natatakot na mapahiya kung magkamali. Ayan. So, maganda yan. Maganda ang ating result. No? Sa ganang akin ay napapansin ko din, naging aha moment ko na dahil sa paggamit natin ng internet palagi nag-develop tayo ng mga words, mga salita na angkop, no, sa ating pang-araw-araw na paggamit ng internet na Filipino na rin at naging bahagi na rin ng ating kulturang popular. No? Tulad ng salitang website. No? Pangit naman kung sapot lunan, website. No? Website na. No? Internet, ginagamit na natin yung salitang yon. No? Online class. No? Hindi na natin kailangan i-translate yun sa mas formal pa na Filipino. Kundi no?
diretsong hiram, no? Direct borrowing, no? Salitang hiram, no? At lobat, no? Minsan na-discuss na natin na kung ano ang basa ay siyang sulat, no? Lobat, walang W kasi di naman kasama sa pagbasa yung W doon. Lobat, L-O-B-E-A-T. So marami tayong mga natutunan, no, sa ating mga ginagawa sa internet, no? At dito natin makikita na nagde-develop, no, nag-i-evolve ang ating wika. Hindi patay ang ating wika, ito'y lumalaki, lumalago at naghihiram ng mga salita o gumagawa ng mga salitang pauso upang magamit ng ating mga mamamayan sa pakikipagtalastasan. Lumalaki, lumalawak, at mas lalong gumaganda ang ating wika dahil buhay ito at ginagamit natin. No? Buhay at ginagamit. No? Bagamat meron ng mga wikang banyagan na naging uso tulad ng English, Korean, no? At iba pa, hindi maglalako ang Filipino. Mabubuhay siya kasi siya ay nag-a-adapt. Hindi siya patay na wika, kundi wikang buhay, no? Nag-i-evolve, lumalago, lumalaki, nagdi-develop, no? Ayan. At siguro hanggang dyan lang muna ang ating lektura sa araw na ito. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat.